Ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 15, dapat ay lagi tayong handang magbigay ng kasagutan sa sino man magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa. May mga naipon po tayong katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, maraming salamat at muli nakasama ka namin sa Expositors Edition. Ayan, oo nga nakaka-miss din naman ang Expositors Edition. Pero kagaya nga ng sabi ko, may kailangan lang tayong mag-focus lang muna dito nga po sa GCF New Valley. At malaki po ang ginagawa ng ating Panginoon, how the Lord is moving dito nga po sa iglesia ng GCF New Valley. Well, salamat pa rin sa panahon na ibinibigay mo sa Expositors Edition. At Mhm. ang panalangin natin ay patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain, that the Lord would expand your borders dyan sa Yan. GCF New Oo. Valley. Sabi ko nga Salamat. pagtanda ko, gagayahin talaga kita. Ayan, salamat Pastor Eric. At syempre hindi naman natin kakalimutan ng Expositors Edition. Nakasubaybay pa rin naman tayo, 'di ba, sa mga kausap mo, lalo na pag si Pastor Michael, 'di ba? Alam mo naman, loadin natin 'yan, si Pastor Michael Carino. Well, speaking of Pastor Michael Carino, meron Mhm. kaming naging talakayan tungkol nga sa para bang pinagsasabong ang Diyos ng Lumang Tipan sa Mm. Diyos ng Bagong Tipan. May mga nagtatanong kasi kung bakit sa Old Testament, para bagang ang Diyos ay ipinakitang malupit, samantalang sa New Testament, ipinapakita na ang Diyos ay mabait. Kaya nga Hmm. tinalakay namin yung meron bang Old Testament God versus New Testament God. Oo, yan At yata yung usapin ng yung Marcionism. yan, yung Yan, sinasabi nga na napanood natin yan. may revival kasi ng isang naganap na kumbaga na gumalat na heresy nung unang panahon, Mhm. no, ng pagkatapos na mamatay mga apostol ay sumulpot ito Mhm. mga 3rd or 4th century kung di ako nagkakamali, kung saan ay kinwestiyon nga ni Marcion bakit parang pagkaiba yung Diyos sa Lumang Tipan at ang Diyos sa Bagong Tipan. Mhm. Kaya nireject niya ang halos lahat ng mga aklat sa Biblia at ang tanging tinatanggap lang niya ay yung kumbaga ay edited version ng Gospel of Luke at Mhm. yung mga sinulat ni Pablo. At Mhm. ang isang magandang nangyari sa kontrobersya na yon ay na-define kung ano ba ang canon o talagang listahan ng mga aklat na dapat ay Mhm. nasa Biblia. Yan. At yan na yung ating pinanghahawakan ngayon, ang Old Testament at New Testament, composing of 66 books. Yeah, 39 sa Old Testament, Mhm. New Testament ay 27 books. Yan. Sa Mhm. yung bago natin talakayin yung isang naging katanungan ng ating taga-subaybay, ano muna ang pananaw mo tungkol sa nangyayaring kontrobersya na ito? Kasi gusto nating linawin, Pastor Erwin, na wala tayong sinisingle out Mhm. na o partikular na tinitira na isang tagapagturo. Yun naman Mhm. ang gusto nating sabihin dito sa Mhm. Expositors Edition. Kasi nakita lang natin na may mga nagtuturo Mhm. ng kumbaga ay kaya hindi naman sakto ng pagpapahayag ni Marcion, yun po yung tawag do sa pasimuno ng Mhm. Marcionism, subalit makikita na may pagkakapareho. Mhm. Hindi lang Well, sa Pilipinas kundi sa mhm. ibang bansa. Yes, at unang-una Pastor Eric, 'di ba, at ang Expositors Edition, maging ako personally, siyempre tayo ay tatayo sa katotohanan. Ano 'yan, given 'yan. Hindi naman hindi tayo siyempre mangingimi, 'di ba, na parang
wag na tayong tumayo sa katotohanan kundi mahalin na lang natin ang lahat. Hindi naman gano'n yung ating posisyon. Subalit sinusuportahan din naman natin, 'di ba, yung panawagan ng PCEC. Naglabas na ng sulat din ng PCEC at sa tingin ko ay tama rin naman 'yon kung papaano natin ipoproseso yung mga ganito. Lalo na Pastor Eric, kahit ako sasabihin ko rin naman, hindi naman perfect lahat ang tinuturo ko, 'di ba? Kumbaga, hindi naman ako ang infallible. Ang Word of God ang infallible at maaaring magkamali ako, 'di ba, sa aking pag-intindi ng Bible. Hindi nangangahulugang mali yung Bible, kundi ako yung mali sa pag-iintindi ko diyan. Pwede 'yon, pwedeng mangyari 'yon kung kaya't pwede akong siyempreng i-call yung attention ko na mukhang nagkamali ka ng pagkakaunawa. 'Di ba? So, mas maganda rin naman na tsaka ang isa pang way kung kunyari may narinig tayo na isang, tagapagturo 'di ba, na medyo sa tingin natin ay parang lihis yata 'di ba sa katotohanan, eh, magandang linawin din muna natin kung yun ba talaga yung kanyang pakahulugan, yun ba yung gusto niya talagang sabihin. Kasi baka maaari minsan alam mo naman sa social media, hindi natin kasi alam sa loob ng iglesia 'di ba, kung ano yung kanilang pinag-aaralan. Baka mamaya ay meron lamang ipinipresenta 'di ba, na isang, mga different views ika nga. Tayo 'di ba, ginagawa din naman natin 'yan Pastor Oo. Eric, na nagpe-present tayo ng different views. Eh, puwede namang ma-cut din naman 'yon 'di ba, na teka hindi pa ako tapos diyan, ipinapaliwanag ko lang 'di ba dito sa aking iglesia dito na pinagkatiwalaan ng Panginoon na etong isang view na ito pero pagkatapos ipe-present ko rin yung another view. So, puwedeng gano'n kasi yung gustong mangyari, 'di ba? So, magandang linawin lang muna, 'di ba, bago tayo, bumanat ba, lalo na sa social media. Kasi ayaw nating ang tawag natin diyan, Pastor Eric, ayaw nating makuryente, 'Di ba, banat tayo ng banat, yun pala, ay mali naman pala yung sinasabi natin, hindi wala sa konteksto kumbaga. Kaya maganda rin naman yung panawagan na rin ng PCEC na, "Teka muna, kausapin muna natin bago bago tayo maglabas talaga ng, okey." 'Di ba, bago ka humusga, kaya nga tama namang wala namang sinasabi na 'wag tayong huhusga. We must judge rightly, ang sabi ng O Biblia. dahil sabi ng Biblia, don't Mhm, judge hypocritically. Hindi mhm, necessarily pinagbawal ang paghusga. yes. Tama rin naman, pero judge rightly. At papaano mangyayari 'yon? Gather muna yung mga facts, 'di ba? Kumbaga, gather evidences para kung yung mga nakalahad na yung mga evidences at saka tayo, magbibigay, 'di ba, ng, ano ngayon yung hatol natin, talaga bang, false teaching o hindi, 'di ba? Kung magandang i-gather lang yung mga facts at I think yun ang pinaka-essence, 'di ba, nung sulat ng PCEC. Kumbaga, pwede tayong magkamali sa ating pagtuturo dahil Mhm, tayo rin naman ay taong nagkakamali at pwede mhm, rin naman magkamali tayo ng intindi mhm. doon sa Yan, narinig natin. yes. Subalit yun nga bago ko basahin yung sinabi sa PCEC, I see a disturbing trend na may mga maraming mga mananampalataya na parang trigger happy na mag-label sa mga Mhm, tao na heretics. Hindi natin nilalahat ha. Meron mhm, lamang ako napapansin na marami mhm, na ganon. Hindi ko mhm, sinasabing most, ang sabi ko many. Eh tayo mhm, nga na kung ano-ano na ang itinawag sa atin eh. mhm, Pero sabi ko nga sa isang post ko, it is good to be passionate about theology, but passion is not an excuse to slander fellow believers. mhm, Talaga namang ginagawa rin naman natin sa Expositors Edition na mag-expose ng mga maling katuruan. mhm, Subalit, gaya nga lang yung sinabi, dapat meron tayong due diligence. mhm, At meron ako nabasa, Pastor, sa Titus chapter 3, hmm, verse 10 to 11. Ang sabi, if a man is a heretic after the mhm, first and second admonition, reject him, knowing that such as he is subverted and sinneth, being condemned by himself. So, mhm, ire-reject mo lang ang isang tagapagturo na nakikitaan mo ng maling pagtuturo kung hindi nakinig sa una't pangalawang pagtutuwid. At mhm, tayo nga ay nahihilingan hindi lang sa Expositors Edition kundi sa Grace for All Coalition na maglabas nga ng statement ba mhm, tungkol sa issue na 'to. Ito na yung statement natin na mhm, we have decided to wait for and support
the decision of the Theological Commission of the Philippine Council of Evangelical Churches. Kasi Mhm. nga, wala pa talagang lumalabas, inaaral pa nila. Mhm. At ang sabi nga sa sulat na inilabas ni Bishop Noel Pantoja, ang ating pong National Director sa PCEC, kamakailan, ang sinasabi nila na pinag-aaralan ng Mhm. Theological Commission ng PCEC ang mga doctrinal issues na lumalabas ngayon na nagiging sentro nga ng kontrobersiya. At sinasabi nga nila na equally important kasi kinikilala nila ang importance of our Christian mandate to defend the gospel. Mhm. But equally 'Yan. important to us, sabi rito, is the appropriate process so we could arrive at a just and fair Hmm. assessment. And sabi nila, hence, we will be releasing our official position after a thorough evaluation. Mhm. At ang sabi nila, I share with you all the concern for having correct doctrines. I'm also deeply concerned yung nga, yung sa mga nadadamay ba sa issue na to o na-involved sa issue na ito. I'm also deeply concerned for our dear brother who is at the center of this doctrinal conflict and also those engaging him. At ang appeal nga nila, may request you all to pray that we will be able to resolve this Mhm. in a way that will give honor to our God. I Mhm. also appeal to you, brothers and sisters, sabi ni Bishop Pantoja, to demonstrate restraint in your discussions, to show kindness, love, and compassion, Mhm. especially as this situation involves members of God's household. Mhm. Ayan, 'di ba, malinaw naman. Hindi naman ibig sabihin walang gagawin, 'di ba, walang posisyon. Pinag-aaralan lang muna, 'di ba? Yan din yung sinasabi naman natin, especially, nabanggit mo na yung sa Grace for All Coalition. Not necessary na hindi tayo tatayo, 'di ba, sa mga kumbaga hindi tayo tatayo sa katotohanan kapag may mga maling, turo, yung mga lalo na 'pag obvious na false teaching. Eh, dito naman sinasabi na inaaral muna, tinatanong talaga itong ang tao na ito, O yung at mga involved sa issue na may to. access naman kasi ang PCEC, sila yung may access, tayo naman, ako personally wala akong access, hindi ko kakilala personal yung tao, so paano ko maitatanong, 'di ba? At eto na nga ang PCEC, so pagkatapos niyan, we just trust them kasi hindi naman po isang tao lang ang, yang, Theological Commission ng Commission nga eh. PCEC, commission 'yan. So, alam natin, 'di ba, we trust the wisdom ng, collective effort nila kung na alamin talaga muna kung ano yung totoo na na nangyari or totoong nangyayari do'n sa loob ng iglesia. Papaano ba yung turo na 'yan? Ano ba yung gustong palabasin, 'di ba, nung preacher, or pinag-aaralan lang nila, 'di ba? Talaga namang wala namang bago diyan, Pastor Eric, 'di ba? Lalo sa Old Testament, 'pag 'yan ang pinag-aralan natin at talagang maraming, lalabas kaagad lalo na sa usapin ng sa seminary. Alam mo 'yan, Pastor Eric, 'di ba? Talagang 'pag inilabas mo 'yon, lahat ng mga pinag-aaralan sa seminary ay controversial 'yon. Pero 'yun, eh, for the sake of ano lang 'yun, pinag-aaralan lang. Not necessarily na 'yun ang totoo. Kaya 'yun lang siguro din, ano sa atin, sa ating mga pastors, 'di ba, na mag-ingat din, kasi yung mga napag-aralan natin sa seminary minsan ay pang-ano yun, eh, para sa loob ng academic, ika nga, 'di ba? At, sa pastoral naman, eh, isipin natin papaano ipe-present yun. Hindi ko sinasabi na 'wag maging intellectual lang yung discussion, pero isipin nating mabuti papaano ipe-present ng maayos. Kasi ibang usapin 'pag nasa academe, Pastor Eric, eh, 'di ba? Sa Oo. loob ng klase, ay iba yan, kumbaga parang anything goes yan. Pero nagkakaintindihan kayo diyan. Eh, siyempre 'pag bilang pastor na, iba na. Pagka sa congregation na, eh, maaaring merong iba yung iba yung maintindihan nila na gusto mong ipahatid. Kaya maging maingat lamang, 'di ba, sa pag-present ng mga different views. At maging maingat din sa pakikinig. Mhm. Ang Yan. mahirap yung ganito mga discussion, siguro dahil na rin sa ating pagiging passionate, we Mhm. tend to generate heat than light. Pero Mhm. tandaan natin na ang grace, katulad ng pag-ibig, does not rejoice at wrongdoing but rejoices with the truth.
Sabi Mhm. nga sa 1 Corinthians 13:6. Pero Mhm. ang grace makes room for someone to repent. Mhm. Kaya para sa akin naman, prematurely labeling someone as heretic would burn bridges Mhm. instead of building them up for reconciliation. Of course, Yan. kasama sa admonition na we express our disagreement. But we Mhm. have to do it in a reasonable and respectful way. We can Mhm. still call out false teachings, ha? Mhm. But we should Mhm. only declare someone as a false teacher after exhausting all gracious means of confronting the person. Yan. So gaya nga ng ating sinabi, we are not singling out any person. Mhm. Ang sinasabi lang natin, nakita natin, kaya tinalakay natin dito sa Expositors Edition, ay dahil nga sa laganap ito, hindi lang sa Mhm. Pilipinas, Mhm. kundi sa ibang bansa. Mhm. Katulad nga nito, meron tayong isang tagapakinig na nag-react. Mhm. Hinahamon niya yung aming discussion ni Pastor Michael. Mhm. At mukhang sang-ayon siya doon at ang sabi niya, pasukin nyo ang Hebraic at Aramaic way of saying. Mag-iiba ang interpretasyon nyo. Pumasok din kayo sa form criticism. Mhm. Mabigat ng binanata niya, no? Mhm. Alam nyo, yung form criticism, yan po ay naging pagtalakay mga ilang taon na rin na nakalipas. Kung ako nagkakamali, ay mga early 1900s. Kasi po, ang tawag po dyan ay yung JEDP Mhm. theory. Ang Mhm. ibig sabihin ng JEDP theory, sinasabi na yung unang 5 aklat ng Biblia, Mhm. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay hindi sinulat ni Moises, kundi Mhm. mga kinumpile ng mga iba't ibang sulat mula sa iba't ibang may akda. At ang Mhm. ginagamit nga nilang batayan sa teorya na yon ay dahil sa iba't ibang pangalan ng Diyos na ginamit. For example, Mhm. Genesis 1, ginamit yung pangalang Elohim. Elohim. Mhm. At yun namang pagdating sa Genesis 2, ginamit na yung pangalang Yahweh o Jehovah. So Mhm. sinasabi nila ng mga naniniwala sa form criticism o JEDP o JPED, no? Yung apat ang supposed authors, Mhm. no? Yung Jehovah, yung gumamit nga Mhm. ng Jehovah o Yahweh bilang pangalan ng Diyos, yung Elohist, no? Mhm. Yung una yung Yahwist o Jahwist, Mhm. yung Mhm. pangalawa yung Elohist who Mhm. uses Elohim for God's name. Yung Mhm. Deuteronomy, yung author ng Deuteronomy, at yun na nga yung D at yung P, priestly, the priestly author of Leviticus. Mhm. Eh, hindi ho natin tinatanggap ito pong teorya na to. Hindi ho tayo sang-ayon Mhm. na dahil may iba't ibang pangalan ng Diyos na ginamit sa mga aklat na ito sa Pentateuch o sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan, iba-iba na ang author. Mhm. Kumbaga, depende sa konteksto. Bakit yun ang pangalan na ginamit? Ano sa tingin Mhm. mo, Pastor Erwin, sa tanong na ito? Yes, ako, to simplify din, 'di ba, dun sa ating mga tagapakinig. Sinabi naman, 'di ba, sa Exodus na kumbaga personal name, ay, sabi nga Yahweh or Yahweh, 'di ba? Ang ano nun, kasi wala namang ano, vowels, 'di ba, sa Hebrew. At yung Elohim naman talaga, God, parang actually generic nga yun, 'di ba, yung, Elohim Oo. na God. Puwedeng pertaining to the one true God or the gods, 'di ba? Ano yun, generic yun. Tapos pero gumagamit din kasi, 'di ba, ang author, si Moses, ng personal name, na yung Yahweh, and then yung mga character pa ni Lord ginagamit din niya, 'di ba? Ayan na yung pumasok na nga yung mga Elyon. Ang galing din naman sa Elohim, 'di ba? Elyon, then nandiyan din yung God Almighty. Yung Elyon, Most High yan, God Most High, God Almighty. Yung El Naglalagay na siya. Shaddai. El Shaddai, 'di ba?
Inilalagay niya na yung character kasi ni Lord, eh. Pinapakilala kasi ang Biblia naman ay alam naman natin na yan ay ibinigay sa atin, revelation of who God is. Pinapakilala niya sa atin kung sino siya, kung sino ang Diyos. Kaya nga naniniwala tayo, progressive nga lang kasi from Old Testament to New Testament, pero not necessarily na magkaiba, 'di ba? Ang Diyos ng Old Testament at New Testament. Yan. Sabi nga Dahil dito sa God Question na website sige. yung paggamit ng iba-ibang pangalan ng Diyos, this does not point to different authors, but to Mhm. a single author using God's various names to emphasize a point and Mhm. describe different aspects of his character. Yan. Kumbaga para makilala natin, kung sinong pang God Almighty. So alam natin na siya ang makapangyarihan sa lahat, 'di ba? Na doon natin na nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangalan na God, yung Almighty. Ipinapakilala sa atin kaya nag-iiba-iba 'yan, especially sa Old Testament, mga characters niya na naging pangalan ng ating Panginoon, pero yung character yung ipinapakilala sa atin. Kaya makita natin, kahit na intindihin natin ang tinatawag na form criticism o yung JEPD o JPED, iba-iba rin kasi yan sa mga reference ng tawag, kahit na pasukin natin yan, intindihin natin yan, hindi pa rin o ibig sabihin mag-iiba ang interpretasyon natin. Mhm. Hindi o ibig sabihin na maniniwala tayo na iba yung Diyos sa lumang tipan sa Diyos sa bagong tipan, with all Mhm. due respect. Yan. Na Pastor Mhm. Erwin, do sa isang tinalakay naman natin na Mhm. hyper-dispensationalism. No, Mhm. ang ibig sabihin nun, may mga parang katulad din nung sa Marcionism Mhm. na sinasabi na may mga bahagi ng Biblia na hindi na applicable sa atin. Mhm. At Mhm. yun lamang daw, ang tanong na lang, kailan? Kung yun bang sa conversion ni Paul o sa Mhm. pagkakatawag kay Paul o dun Mhm. daw sa nung sinabi niya na from now on we will go to the Gentiles, dun lang daw yung kumbaga ay para sa atin. Mhm. Kaya nga sinasabi nila na yung lamang daw mga sinulat ni Pablo applicable sa atin. Yan Mer yung Oo nga, eh, hyper-dispensationalism. at, diyan na rin lumabas 'di ba na para bang kunyari for example, Gospels 'di ba, ay hindi na para sa atin 'yan. Ang sasabihin na lang nila kay Luke dahil 'yun ay sinulat sa mga para sa Greeks 'di ba, non-Jews sabi nga, ika nga. Gusto nating isabihin na ang gospel ay para pa rin sa atin dahil although of course alam natin kay Matthew sinulat niya sa mga Hudyo, 'di ba? Si Mark sa Sa mga mga Romans, Romano, and of course John ano 'yan, sa mga sabi nga for all, believers. mga believers na lahat na. Eh, unang-una ano 'yan, biography ng ating Panginoon 'yan, 'di ba? Diyan isinulat kung papaano nabuhay dito ang ating Panginoong Hesus. So papaano natin sasabihing hindi na para sa atin? Dahil diyan naman sa Gospels ay makikilala natin kung sino ang Mesaya. Sino nga ba si Kristo? Sa Matthew, 'di ba, ipinakilala siya bilang our King Messiah. Sa Mark, 'di ba, he is the servant Messiah. Kay Luke, the perfect son of man. And then syempre yung kapartner niya naman, yung John, Jesus is the son of God, yung deity ng He is ating equal with Panginoon. God, yung He ibig is sabihin equal nun. with God, 'di ba? So pinakilala diyan. So paano ngayon natin sasabihin na hindi na para sa atin, 'di ba? Yung for example, yung Gospels kasi obviously hindi si Paul ang sumulat niyan, 'di ba? Eh nandiyan ang ating Panginoon. So hindi natin pwedeng basta sabihin na hindi na yan para sa atin. Dahil diyan natin makikilala kung sino nga ba ang Mesaya. Sino yung ating papaniwalaang Mesaya. At saka nung kausap ni Pablo si Timoteo at Mhm. sa huling sulat na sinulat ni Pablo bago siya namatay, ay sinabi niya kay Timothy na sabi nga, rightly divide the word, di ba? Mhm. At ang sabi niya kay Timothy ay ganito, na all scriptures is breathed out by God and Mhm. profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Now, we Mhm. can make a case na yung all scripture dito is not OT. limited to Mhm. the Old Testament, but Mhm. also involves the New Testament. Mhm. However, gusto nating ipakita na it involves also the Old Testament.
Mhm, At ang mhm, sabi ni Paul, hindi niya sinabi na ito para sa atin, ito hindi na para sa atin. Ang mhm, sinabi ni Paul, ito'y magagamit natin para malaman kung anong tama, kung anong mali, paano mhm, magiging tama, at paano mananatiling tama. Kaya mhm, nga daw sabi, binigay ang salita ng Diyos that the man of God may be complete, equipped for every good work. So yung mhm. kabuuan ba ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at ito'y ating magagamit Yes. sa ating Mhm. pananampalataya at sa ating pamumuhay. Ayan, importante 'di ba? At lahat 'yan, may gamit 'yan 'di ba, lalo na sa, kaligtasan at sa sabi mo nga yung walk of faith, kaya nga yung ating pamumuhay bilang mananampalataya. Subalit may mga naging katalungan din. For example, kapansin-pansin dito yung tanong na pinag-iiba niya yung pananampalataya sa lumang tipan o bago Mhm, yung panahon ng biyaya at yung sa kapanahunan natin. mhm, Kasi ang sabi niya, doon daw sa Old Testament faith, salvation by their faith. mhm, Okay, kasi kinote niya sa King James, mhm, yung Luke chapter 7:15 na sinabi, "And he said to the woman, thy faith has saved thee. Your mhm, faith has saved thee. Go mhm, in faith." Ngayon, mhm, sinasabi niya na sa ating kapanahunan, sa mhm, grace o yung sinabi niya, mystery faith kasi si Paul daw inireveal nga daw ang mystery ng iglesia sa kanya. mhm, So ang sabi, pagdating na kay Pablo, justification by faith of Christ, mhm, not by our faith. At kinote mhm, niya yung Galatians 2:16 galing sa King James. mhm, Sabi, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. mhm. Kaya sabi So niya, iba daw yung faith, yung kaligtasan noon, justification by faith, by their faith, at ngayon daw, justification by the faith of Christ. mhm. Ayan, 'di ba? Unang-una, 'di ba, totoo naman 'yan dahil yung Galatians 2:16 'pag binasa mo 'yan, 'di ba, naka-genitive, yung pangalan ni Christ, 'di ba? Christu, 'di ba? Mm. Napag-aralan natin 'yan kahit papaano ay, meron tayong konting Greek, 'di ba? Yung Mhm. OU, 'di ba, ay, alam Yan ang natin case na niya, genitive case 'yan, case. genitive. So parang, off na agad yung umpisa niya. Eh, merong pistes, so the faith of Christ. Actually, yung pistes dun could be translated as the faithfulness of Christ. At, wala namang kaso dun, wala naman din talagang problema dahil, unang-una, it is all about the finished work of Christ. Yan ang sinasabi na natin ngayon dahil lahat naman ay naka-anchor, 'di ba? Alam natin 'yan sa ginawa ni Kristo. Sinabi rin naman 'yan ni Pablo, 'di ba, sa Romans na sabi niya yung in the past they are parang ang in essence ang summary, they are looking forward. Tayo nga lang we are looking backward sa history. Yung mga nauna sa atin sa OT, they are looking forward to the Messiah. So tayo naman we are looking backward kasi dumating na yung Messiah, si Jesus Christ, may pangalan na, pinangalanan. At totoo namang lahat yan ay nakaangkla or it is anchored on the finished work of Jesus Christ. But elsewhere, sinabi rin naman, 'di ba, na tama rin naman that it's your faith in Christ. Hindi naman natin kailangan pagsabungin 'yan yung finished work ni Oo. Kristo at yung faith. At wala namang magsasabi sa atin na ang kaligtasan ay galing sa atin. 'Di ba? Yang faith natin ay response 'yan doon sa kagandahang loob ng ating Panginoon na ini-o-offer sa atin. 'Di ba? Response 'yan. Kaya nga sa akin, para sa'kin yung pananampalataya, sabi ko hindi hindi 'yun ang focus. Pagka Ang do'n sa focus ay yung challenge, focus, sinasampalatayanan. yes, 'yun ang sinasabi ko lagi especially after siyempre bigay ka ng gospel, i-share mo ang gospel, yung challenge, Ano ang gagawin nung tao? Ang challenge natin is to believe in Jesus. Kasi mahalaga si Jesus Christ. Kung to believe lang, 'di ba? Hindi naman talaga 'yun. To believe to whom, in whom, 'di ba? Kanino ka mananampalataya. So napakahalaga nung object of faith natin na si Yung Kristo naman pinagtutuunan talaga. ng Yes. pananampalataya, yung Ayan object of naman. faith. Mhm. Yan ang, I think yan din naman yung case ng siyempre pupunta tayo sa talagang scholar pagdating sa Greek, 'di ba, kanina pinag-uusapan natin siguro Oo. Pastor puwede mong basahin yung kay Wallace na yan Oo. naman authority siyempre pagdating sa salitang Griego. Well, gusto ko muna ipapansin na kino-quote niya yung King James Version. Hmm,
well, gusto natin linawin ang King James Version is a good translation. Mhm. Kaya lang kapansin-pansin, dun sa King James Version, ang nakalagay, the faith of Jesus Christ. Mhm. Nung nirevise na ang King James Version, ito na ang New King No. James Version, napansin ko na hindi na the faith of Jesus Christ ang pagkakasalin, kundi sabi nga, faith in Jesus Christ. Mhm. So Mhm. doon natin makikita na mahirap din naman, Pastor Erwin, na ang iyong paninindigan, ibabate mo depende sa kung anong salin Translation. Mhm. yung ginagamit mo. Bagamat Mhm. siyempre, hindi naman natin sinasabi na kahit anong salin pwede, kasi may mga salin na mga Oo. kumbaga ay biased, may mga salin na hindi naman talaga scholar ang nagsalin, Mhm. pero yung mga reliable translation, kung talagang ang iyong katuruan ay tinuturo ng Biblia, hindi ito nakasalalay sa iisang translation lang. Mhm. Yun ang gusto Yes. nating Mm. ipapansin doon. Now, Kaya yung kaya maganda 'di ba pag-aralan natin ito, at least yung mga sabi nga natin yung mga reliable translations na meron tayo, alam natin na mga, lalo na kapag hindi isang tao lang, 'di ba yung nag-translate, kumbaga ay group of scholars ang nagta-translate dito. So magandang, kumbaga may comparison. Kung wala man tayong access sa original language, dahil alam naman natin na hindi naman lahat ay makakapagbasa ng Greek or ng Hebrew, eh tingnan natin yung mga different, reliable, translation. Huwag lang tayo umasa sa iisang translation lamang. Ngayon naman Pastor, punta ka lang sa Bible Gateway, 'di ba? .com, nandun ang mga Bible translations. Hindi naman kailangan bumili ka ng pagkarami-raming, translation, kundi may mga access naman tayo sa internet, nandiyan naman sa biblegateway.com. at dito nga yung binabanggit mo na aklat ni Daniel B. Wallace, Mhm. Greek Grammar Beyond the Basics, an Exegetical Syntax of the New Testament. Tinalakay niya itong partikular na discussion na to, yung faith of Christ o faith in Christ. Ano nga ba? Well, Mhm. gaya na nabanggit ni Pastor Erwin, itong case sa Greek ay genitive. Kapag nakita niyo yung genitive, sa aking naaalala sa pinag-aralan ko sa Greek, sa International Graduate School of Leadership, ay it either talks about possession Mhm. or description or source. Mhm. Ngayon, pagdating kay Wallace, meron pa siyang mga, kumbaga, mas masinsin pa na Mhm. mga kategorya. At binanggit nga niya itong mga exegetical example ng genitive, at ang isa nga doon ay yung sa Galatians 2:16. Mhm. No, yung ano ba, faith in Christ o faith of Christ. Ngayon, Mhm. basahin po muna natin. Ang sabi ni Wallace, older commentaries see Christ as an Christuo as an objective genitive. Thus, Mhm. faith in Christ. So kapag ang nakasalin ay faith in Christ, nakikita ng mga translator na ito ay objective genitive. Mhm. Ngayon, yun naman pag nakita mong faith of Christ, ay yun naman yung titawag na subjective Genitive. genitive. Now, Mhm. in fairness, sabi ni Wallace, however, more and more scholars are embracing this text as Mhm. involving a subjective genitive. Mhm. Thus, either Christ's faith or Christ's faithfulness, or Mhm. faith of Christ and faithfulness of Of Christ. Christ. Mhm. Pero gusto nating linawin, Pastor Erwin, hindi naman padamihan na scholar ito. Mhm. Mhm. Hindi naman no Yes. yung kung mas marami scholar na pabor dito, tama na yon. Mhm. Bagamat napaka-humble nitong si Dr. Wallace, kahit na expert sa Greek, sabi niya, without attempting to decide the issue, we simply wish to interact with a couple of grammatical arguments, one used for each position. Now, Mhm. medyo technical na para sa ating mga tagapakinig, na talakayin natin yung kanyang discussion technically, pero ang point niya rito ay um, hindi niya sinettle yung issue. Kasi sabi niya, without attempting to decide the issue. Kumbaga, Mhm. diniscuss lang niya yung pros and cons. Alin Mhm. ang
kumbaga ebidensya for objective genitive, faith in Christ, at doon sa subjective genitive, faith of Christ. Now, Mhm. doon sa objective genitive o faith in Christ, ang sabi niya ay ito. Basically, ang conclusion niya, doon sa kanyang paliwanag, again, hindi na natin ite-technical, no? Ang Mhm. sabi niya, the grammatical argument for the objective genitive has little to commend it. Yan naman ang sinabi niya na Mhm. tungkol sa objective genitive of faith in Christ. Mhm. Pero pagdating naman sa subjective genitive, ang sinabi niya na bagamat pinapaliwanag niya kung bakit nga mukhang Mhm. subjective genitive, sabi niya, this has much more going for it, but still involves some weaknesses. Mhm. Mhm. So malinaw po, no? Sabi niya, bagamat ang conclusion niya, although the issue is not to be solved by a grammar, on balance, grammatical considerations seem to be in favor of the subjective genitive view. Pero Mhm. ito, given even if sinabi ni Dr. Wallace yun, ang napansin ko, Pastor Erwin, may sinabi siya dyan, di ba, yung Mhm. further. Ayan. Makibasa mo yung portion na yan, Pastor Erwin. Sabi dito ni Daniel Wallace, further, the faith or faithfulness of Christ is not a denial of faith in Christ as a Pauline concept. Yan. Kasi lagi namang, kay Paul naman talaga lagi yung faith in Christ din. But implies that the object of faith is a worthy object, for he himself is faithful. Kumbaga, talagang pwede yan, 'di ba? Kaya nga many of the translations din ngayon, masasabi rin natin na mapagkakatiwalaan din ng mga translations, ginagamit yung faith in Christ. Dahil again, 'di ba, yung object ang mahalaga dun eh. Dun sa phrase na faith in Christ, ang mahalaga dun yung in Christ, yung object. Kasi nga yung object of faith natin, faithful. Kaya magkasama pa rin diyan, 'di ba? Yung sa faith in Christ, nandoon pa rin yung faithfulness of Christ. Again, sinasabi ko ako pag nagpapaliwanag ng mga ganito, it's all about the finished work of Jesus Christ. Talaga naman siya yan. Hindi natin pwedeng tanggalin yon. 'Di ba? Kaya hindi naman talaga tayo naligtas sabihin natin, sa aking pananampalataya. Hindi yun eh. Naligtas tayo sa pananampalataya kay Kristo. 'Di ba? Napakahalaga noon. Kaya nga sinabi rin naman ni Paul, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is a gift of God. Dahil salvation is of the Lord. Kay Lord naman talaga yan. Kaya hindi natin pwedeng itanggi. Di ba? Na talaga namang kay Christ yan. Faithfulness ni Kristo, He is faithful. Pero kumbaga yung sinabi rin naman dito, pwede rin naman talagang faith in Christ. Kasi yun yung challenge eh. Especially when we present the gospel, ano ngayon ang gagawin ng tao? Pwede ba natin sabihin, naligtas ka dahil sa totoo yan, sa faithfulness of Christ, sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo. Parang piperiod tayo doon. Anong challenge, di ba? Ano yung ibibigay mo? Anong gagawin niya? Alam naman natin, parang sa Book of Acts, di ba, na may mga what must we do to be saved? Ano ngayon ang gagawin? Okay, naintindihan namin, anong gagawin namin? Di ba? Kaya nandun yung manampalataya ka kay Kristo. At so ang ibig sabihin, put your faith in Christ who is the object of your faith. Yan. Hindi natin dapat pag-ibahin pa o Oo. pagsabungin kung faith of Yan. Christ o faith in Christ kasi Mhm. parehong itinuturo ng Biblia yun. Yan. Yan ang gusto nating linawin. Na sinabi nga ni Dr. Wallace na yung teaching na faith in Christ does not invalidate the faithfulness of Christ. Kasi ang Mhm. point doon, yung object ng Yan. ating Mhm. faith. Yun Whether ang faith mahalaga. in Christ o faith of Christ. Mhm. Hindi yung, kasi dito, faith in Christ o your faith has saved you. Tapos Mhm. dito naman, the faith of Jesus Christ, sasabihin mo magkaiba na. Mhm. Di ba nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 na pinakahawakan din, na ito lang ang pinakahawakan ng mga hyper-dispensationalists kasama sa mga tinatanggap nilang applicable sa atin. Mhm. Diba? Dito sa Ephesians 2:8 and 9, gaya ng iyong sinabi, basahin natin, for by grace you've been saved through faith. And Mhm. this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
yan din naman ho ang ating hamon sa ating mga tagapakinig na maganda po, with all due respect, Mhm. mag-research. Baka Mhm. mamaya akala mo magkaiba yung tinuturo ng verse, yung pala, iisa lang ang sinasabi, magkaiba lang ang binibigyang diin. Mhm. Ayan. So, yun ang sinasabi lang natin dito. Ang mahalaga naman diyan si Kristo, 'di ba? Sa of course, obviously sa faith of Christ, faithfulness of Christ at doon sa faith in Christ. Kaya At nga even si Wallace sabi niya, eh, wala naman eh kasi mahalaga yung object of faith. at pareho yung pinangahawakan nung nag-translate na faith in Christ Mhm. at yung nag-translate na faith of Christ. Yes. Ngayon, Mhm. meron siyang sinasabi na yung daw Great Commission, it's not for us. May follow-up Mhm. question yung tao eh. Since Mhm. the disciples only preach to Jews and proselytes, not to people who are without God, the Gentiles. Now, gusto natin linawin, no? Na una, totoo naman, Hmm. nung pinadala ng Panginoon yung 12 disciples Mhm. para mangaral, ay binilinan niya sila dito sa Matthew chapter 10, verse 5. These Mhm. 12 Jesus sent out, Mhm. instructing them, go nowhere among the Gentiles Mhm. and enter no town of the Hmm. Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Mhm. Granted na Mhm. iniutos yun noon Mhm. sa unang bahagi ng kanilang misyon. Mhm. Subalit pagdating dito sa Matthew 28, Mhm. sinabi na go therefore, verse 19, go Mhm. therefore and make disciples of all nations. Nations. Mhm. So, yung sinasabi niya, yung mga alagad daw kasi, nag-preach lang sa mga Hudyo. Ano Mhm. masasabi mo rito, Pastor Erwin? Remember si Peter, 'di ba, ay, nag-preach 'yan sa isang, non-Jew, 'di ba? Nandiyan 'yan sa Book of Acts Sa household na, of Cornelius. 'di ba, ayaw pa nga niya, eh. Sabi nga niya, pinagpipilitan pa nga ni ano, eh, na Lord, 'di ba, yung tungkol sa meron pa siyang ang kanyang justification, the clean and unclean, 'di ba? Sabi niya, "Lord, bakit ako lalapit diyan sa mga Gentiles?" Ayaw talaga, 'di ba? Kasi may gano'ng pananaw, eh, ang mga Hudyo, eh. Kaya kung kaya't binabali nga rin 'yan, ng ating Panginoon nung sinabi niya na, "Go to all the nations, make disciples of all nations." At totoo rin naman na ang gusto naman nila ay mangaral muna, 'di ba, sa kumbaga sa mga Hudyo. Maging si Pablo din naman, 'di ba? Mm. Kung mapapansin natin sa Book of Acts, makikita natin 'yan after his conversion, pumupunta muna yan sa mga synagogue. 'Di ba? Ang mga nasa synagogue ay mga Hudyo. Nangangaral muna siya doon at madalas nga tinatanggihan siya, eh. Sinasabi niya ngayon, "Okay, dahil ayaw ninyo, lipat na ako ngayon." 'Di ba, sa mga Gentiles. So inuuna lang naman nila, pero hindi ibig sabihin hindi na sila mangangaral sa mga Hentil. Kasi talaga namang dapat una doon, 'di ba? Kasi doon naman ang galing, eh. Kasi nga yun ang, doon galing human ancestry ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin hindi na mangangaral, na wala na sa plano ng ating Panginoon ng mga Gentiles. Kasama nga, eh, kaya nga nandiyan si Pablo, 'di At ba? At, saka kapag nauna silang mangaral sa mga Hintil bago sa mga Hudyo, hindi na sila pakikinggan ng mga Hudyo. mhm, mhm, 'yan. Kumbaga strategy na lang nila pero hindi ibig sabihin hindi mangangaral. Yung, hindi sinabihan na, "Huwag kayong mangaral." 'Di ba? Si Pablo lang ang mangangaral. Nagkataon lang na ang sinend na nila, 'di ba, ay, sila Pablo. Kasi nga sinabi nila, "Okay, Paul." Kaya nga may sa ating mga pag-aaral sinasabi na si Peter sa mga Jews, while Paul for the Gentiles, the apostles for the Gentiles, the sent out one for the Gentiles. Kasi nga may strategy na rin sila, eh, na ginagawa noon. At alam natin lumalaki rin ang iglesia noon sa Jerusalem na hindi naman basta puwedeng iwanan, 'di ba? Sabi nga ng itong mga pillars, Acts 15 nando'n na may mga leadership na yung Jerusalem dahil remember, Pastor Eric, unang pang-aaral pa lang ni Pablo mega church na 'yan, eh. 'Di ba 3,000 agad ang yung sumunod may 5,000 so 8,000 kaagad. So hindi nila talaga puwedeng iwanan yung iglesia diyan sa loob ng Jerusalem. Kaya't, eto ngayon si Pablo ang kanila ngayong, after nga 'di ba, yung, as the story goes 'di ba sabi nga, si Pablo na yung mangangaral naman sa mga Gentiles. Pero hindi ibig sabihin, wala ang Gentiles sa na hindi sinabihan ng ating Panginoon na diyan lamang kayo sa mga Hudyo,
'Di ba? Kagaya nga ng sabi mo, Matthew 28, yung 11 na lang 'yan, eh sinabihan naman ni Jesus, "Make disciples of all nations." At saka yung mga alagad, no, nung nagkaroon ng persecution, Hmm, nagkakalat sila nung namatay itong si Stephen. hmm, Sinabi nga na sa Acts chapter 8 na and there arose on that day, verse 1, a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the hmm, apostles. At mhm, ang sabi rito, verse 4, now those who were scattered went about preaching the word. mhm, Philip went down to the hmm, city of Samaria and mhm, proclaimed to them the Christ. Remember, sa hmm, Matthew, pinagbawalan silang pumunta sa mga mhm, Samaritans. Pero dito, mhm, nagpunta na sila. mhm, Kahit na, baka technical tayo, sabihin, hindi apostol itong si Philip. The point mhm, is, nag-reach out sila sa Samaria. mhm, Nag-contradict ba ito sa Matthew 10? Hindi. Panapanahon mhm, yan. And then, mhm, alam natin na itong si Philip, ginamit ng Lord to reach out sa isang Gentile, yung Ethiopian eunuch. mhm, Bagamat siya isang proselyte, di ba? hmm, Binanggit doon na still hentil pa rin ito. mhm. Hintil pa rin ito. Ethiopian eunuch, mm. At saka kahit nasabi mo si Pablo nangaral doon, ang church sinugo si Pablo, kaisa Mhm, sila sa misyon ni Pablo. mhm. Kumbaga they are one, 'di ba? Hindi sila yung parang, si Pablo nag-ano, nagsarili, parang gano'n. Remember bumalik nga si Pablo, eh, 'di ba? Kumbaga hiningi niya yung pahintulot na 'tong, nila Peter. Kaya alam natin na iisa, they are in unity, united sila dito sa pagkilos na kaya pasalamat natin na umabot sa atin ngayon, 'di ba, ang ebanghelyo. May follow pa rin question. Salamat sa ating tagapakinig, no? Pinagtiyagaan talagang pakinggan yung ating episode, no? Mhm, At ang sabi naman niya tungkol sa Lord's Prayer daw, ay hindi na raw para sa atin. Kasi nga daw, sa Matthew chapter 6 verse 12, ang sabi, forgive us our debts as mhm, we also have forgiven our debtors. So sinasabi niya na sa Lord's Prayer, the forgiveness is based on how you forgive others. At mhm, that's not the forgiveness through the redemption through the blood of Jesus. I'm just quoting yung statement niya. hmm. So, Pastor Erwin, ano may sasagot mo rito sa ah, pananaw ng hyper-dispensationalism? Remember, ang sabi nga natin, lagi tayong titingin sa context. I think, hindi ko alam kung saan niya nakuha, Pastor Eric. Never nating sinabi yung Lord's Prayer ay salvific. 'Di ba? Wala naman tayong sinabi na yung kapatawaran doon ay patungkol sa kaligtasan. Kahit ako 'pag ako nagtuturo, ang, sinasabi ko, this is about what we call familial forgiveness, not a relationship forgiveness or judicial forgiveness. Ito ay patungkol sa ating, fellowship sa ating Panginoon at walang kinalaman talaga yung kaligtasan dito, na kailangan talaga magpatawad tayo, 'di ba, sa ating, kapwa. Sabi nga kasi, sabi din naman do'n, kung hindi ka rin papatawarin ni Lord. Ang ibig sabihin kasi no'n, papaano 'di ba, yung point ni Jesus, na paano yung fellowship mo rin sa kanya? It is not talking about, 'pag sinabi ko kasing relationship, salvation. Na wala tayong sinasabi na yung, kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tanong niya, na hindi naman wala naman nagtuturo sa atin na it's a salvific forgiveness. Yung tinatawag na the Lord's Prayer, or some others call it, the disciples prayer. At saka, meron namang upgrading kung if I may use the word. For example, sabi ni Lord, the second greatest commandment is love your neighbor as yourself. Mhm. And then, As a new commandment. sabi niya sa new commandment, a new commandment I give unto you, sabi sa John 13:34 to 35, love one another. Now, bakit sa new commandment? Kasi Mhm, ang standard na ay yung pagmamahal ni Kristo. mhm. Hindi na love your neighbor as As you love. yourself. Mhm, 'Di ba? Kundi sinabi niya na as I have forgiven you o as I have loved you, so you must love one another. By this mhm, the world will know that you are my disciples if you have love for one another. So makikita natin na meron titang upgrading, pero yung love one another hindi binaliwala ni Paul. mhm, Binabanggit nga niya na
Yan ang summary ng law. Mhm. Di ba? Yung you shall not steal, you shall not kill, di ba? You shall Mhm. commit adultery. Yan ay na-summarize sa love, Your your neighbor. neighbor as yourself. So, Mhm. hindi ibig sabihin na dahil sinabi ni Christ ng standard na ng forgiveness ay yung kanyang forgiveness o yung standard ng love ay yung kanyang love, hindi ibig sabihin na mali na to love your neighbor as yourself o to forgive as, kumbaga, you will be forgiven as you forgive others. Mhm. Mhm. Yan, kumbaga ano rin yan, kaya unang-una tsaka hindi siya talaga walang kinalaman sa salvation talaga para sa'kin. Kaya hindi ko na din naintindihan yung ano niya, kung saan siya nanggagaling na hindi na kumbaga hindi na yan ang standard sa salvation para patawarin tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi naman wala naman nagtuturo sa'tin na yan ang standard para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Totoo yun. Actually, ligtas ka na kaya magagawa mo Hmm, magpatawad. yan. Kasi 'di ba sa Ephesians, binanggit sa Ephesians na be kind to one another, Ephesians Hmm, 4:32. Be kind to one another, yes. tender-hearted, Mhm. forgiving one another as God in Christ Forgave forgave you. you. Hmm. So talagang siyempre dahil naranasan mo na ang kapatawaran ng Diyos, ay magagawa mo magpatawad. Mhm. Pero hindi nun kina-cancel yung katotohanan na kung hindi ka marunong magpatawad, anong karapatan mo mapatawad? Mhm. Hindi Hmm. nagko-contradict yung dalawang yun. Hindi, again, wag nating pagsabungin Mhm. ang Yung mga mga Bible talatang verses. yon. Yan. Kundi Ka tingnan natin sa kabuuan. So mhm. ano itinuturo nito, Pastor? In summary, nako, sa iilan pa lang yung mga tanong na na-discuss natin, pero in summary, ano ang masasabi mo paraan para hindi tayo magkamali sa pagkakaintindi sa Biblia? Well, in summary, 'di ba, napakaimportante po talaga na tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos in its proper context. Sinasabi natin, titingnan natin yung bawat talata na ating binabasa ayon sa konteksto. Na hindi mo 'wag mong intindihin 'yan, 'di ba, na pinagsasabong-sabong, 'di ba? Hindi muna, dun muna sa konteksto kung saan siya nakasulat, 'di ba? So, sa verse and then yung pericope nga, 'di ba? Immediate context dun sa chapter at anong kinalaman niyan dun sa kabuuan ng libro. So napakaimportante ngayon talaga yung ating pagbabasa. Ito yung tinatawag nating hermeneutics, Pastor Eric, or Bible study method. Naalala ko dahil ako yung magtuturo ulit niyan dito nga sa GCF New Valley. Dahil napakahalaga, lahat naman ng doktrina doon nanggagaling sa Biblia. Kaya't napakahalaga ngayon na maintindihan natin at magbasa tayo ng tama, ng naaayon sa konteksto ng Biblia. Sabi nga ni Pablo, be diligent to present yourself as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mhm. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at kung kayo napagpala, paki-like na rin po at paki-share. Maaari rin niyo po kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify. Mhm. At mapapakinggan din po ang Expositors Edition diyan nga po sa Bicol region sa pamamagitan ng CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao region diyan po sa DXAS 1116 sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and be intimate with the God of the Word.